Biglang nag-sale ang Cebu Pacific at alam mong sa Japan mo gusto pumunta pero hindi mo sure kung saan dito ang pinaka-the best puntahan. Fukuoka, Nagoya, Osaka, Sapporo o Tokyo. So let me help you decide. So let me start with the capital city of Japan, Tokyo. Pupunta dito ang flight na dapat mong i-book kung ang target mong mapuntahan ay Tokyo Disneyland at Tokyo Disney Sea. Nandito rin sa Tokyo yung famous na Shibuya Crossing. Don't miss that if it's your first time. Dito rin pala ako nakapag-try ng Mario Kart sa Shibuya route ng Street Kart Company. Na-share ko na in detail yung experience ko dito. Nandito rin si Hachiko sa Tokyo, dalawa yan. May isa near Shibuya Station at may isa pa sa Tokyo University. Dito na yung kasama niya si Dr. Ueno. Kung balak niyong puntahan ng Mount Fuji, pinakamalapit rin yan from Tokyo. Kung Potterhead kayo, mahahappy rin kayo dito sa Tokyo kasi nandito yung Harry Potter Studio. Take note, ang dalawang airport yung nandito sa Tokyo ha, Narita at Haneda. Haneda yung malapit sa city center pero limited airlines lang yung may flight from Manila. Philippine Airlines, Japan Airlines at ANA usually yung may direct. Mas common ng flights to and from Narita na siyang meron si Cebu Pacific. Wala siyang Haneda. Na kung ang target mo naman ay makapunta sa Universal Studios Japan, ang dapat mong piliin ay Osaka dito sa Kansai Airport. Dito rin yung sikat na Dotonbori at Umeda Sky Building. Meron na tayong previous video kung ano pang mga pwede niyong gawin sa Osaka. Don't miss the Osaka Castle ha. Magandang magstay dito sa Osaka kung pupuntahan nyo rin itong Nara Deer Park na 30 minutes away na lang at Kyoto na 1 hour away na lang. Dito sa Kyoto yung nakikita nyo sa Instagram ng mga torii gates at yung mga bamboo trees. Isa rin tong Kyoto sa mga lugar na dapat yung puntahan if you wanna learn more about geisha. Kung mahilig ka talaga sa theme park at hindi pa enough ang Universal Studios at Disneyland, dayuhin nyo na rin tong Legoland na nasa Nagoya. You may book your ticket on Klook and don't forget to use my promo code TRAVELERKLOOK to get 3 to 5% off. Pwede nyo rin gamitin yung code sa iba pang mga travel activities nyo sa Japan. I highly recommend visiting Nagoya during winter time kasi 2 hours away na lang, mararating nyo na yung Shirakawa-go at Takayama. Grabe, para talaga itong winter wonderland. Sobrang magical ng experience ko dito at na-share ko na rin yan before. Now, kung mahilig naman kayo sa ramen, ang piliin nyo ay Fukuoka na pinakasikat sa Tonkatsu Ramen. Ito rin ang the best na base point kung pupuntahan nyo yung mga war museums. Yung isa, yung Hiroshima Peace Memorial Museum, na less than 4 hours away na lang. At yung isa naman ay Nagasaki Bomb Museum na 2 hours away. Dito rin sa Nagasaki, meron pa silang isang theme park called House Ten Boss. From Hakata, Fukuoka, pwede nyo rin puntahan itong Ainoshima Cat Island na 2 hours away lang. I already shared my experience in this video. From Hakata, Fukuoka din, 1 hour na lang pwede nyo rin ma-experience itong Yanagawa Boat Tour. Lastly, papunta namang Sapporo ang flight na dapat yung i-book kung gusto nyo mga witness ang Sapporo Snow Festival. Ginaganap yan around January or February. I myself have never been to Sapporo but I'm looking forward to visiting the Roy's Chocolate Factory. Sikat na chocolate brand yan dito sa Japan. So there you go. Kung gusto niyo naman malaman magkano ang nagagastos natin tuwing pumupunta tayo sa Japan, check out these videos. Enjoy Japan!